Naranasan mo na ba na makasama ang isang tigre sa bangka sa gitna ng karagatan na kayo lang dalawa at gusto ka nitong kainin? Matulog sa gabi sa gitna ng dagat habang may balyenang lumalangoy sa paligid. O makapunta sa isang isla na puno ng mirkat pag umaga at paggabi ay puno ng kulay ang isla, ngunit ang tubig ay nagiging asido. Ito ang buhay ni Pai. Samahan niyo ako sa video na ito para bigyang kulay ang kanyang storya. Si Pai ay ipinanganak at lumaki sa zoo sa Pondicherry, ang parang French na part ng India. Ang kanyang ama ay may-ari ng zoo. Ang kanyang pangalan ay galing sa pangalan ng sikat at malinis na swimming pool sa Paris, ang Piscine Molitor. Ito ay ipinangalan ng kanyang ama sa kanya dahil sa suggestion ng kanyang uncle na magaling lumangoy, si Mamaji. Kay Mamaji niya natutuhan ng mahalagang salita na kalaunan ay magagamit niya para makasurvive sa buhay. Ang salitang, ang makainom ng tubig ay hindi mo ikamamatay, pero ang panik ay pagmumula ng pagkakamatay mo sa tubig. Bagamat si Pai ay binubuli sa eskwelahan dahil sa kanyang kakaibang pangalan, hindi maitatago ang kanyang kakayahan sa lahat ng subject sa klase, lalong-lalo na sa matematika. Ultimo ang kahulugan ng Pai sa numero ay sa ulo niya. Nang nagbinata si Pai ay lahat na ata ng relihiyon sa mundo ay kanyang sinubukan. Gawa ito ng kanyang malawak na pag-iisip sa kung ano at sino talaga ang Diyos. Isang araw, pinasok ni Pai at ng kanyang kapatid ang kulungan ng alaga nilang tigre para ito pakainin gamit lamang ang kanyang mga kamay. Mabuti na lang dahil sa ayaw ng kanyang kapatid na pumasok sa kulungan ng tigre ay nagawa nitong isumbong si Pai sa kanilang ama. Dali-daling binugaw ng ama ni Pai ang tigre. Galit na galit ang kanyang ama sa pangyayari. Sa sobra nitong pagkagalit ay ipinakuha nito ang isang kambing at nilapit sa kulungan ng tigre. Pinabuksan ang pinto ng kulungan at dali-daling lumapit ang tigre para sakmalin ang kambing at dinala ito sa kanyang hawla. Sa ganitong paraan inilarawan ng kanyang ama kung bakit hindi pwedeng maging kaibigan ng isang tao ang isang tigre. Kalaunan ay nakilala ni Pai si Anadi, ito ang kanyang naging kasintahan. Ipinakita ni Pai ang kanilang zoo kay Anadi at nandoon ang tigre na kalaunan ay pinangalanan niyang Richard Parker. Si Richard Parker ang pinakapamosong hayop sa kanilang zoo. Hindi nagtagal ang relasyon ni Pai kay Anadi sa kadahilanang nagdeklara ng martial law ang gobyerno. At ang lupa kung saan nakatayo ang kanilang zoo ay pagmamay-ari na ng gobyerno. Kaya nagdesisyon ang kanyang ama na umalis sa Pondicherry at tumungo sa ibang bansa patungo sa Canada kasama ang buong pamilya at ang mga hayop nila sa zoo. Dumating ang araw ng paglalayag ng barko patungo sa Canada, malungkot si Pai habang naglalayag ang barko, nakita siya ng kanyang ina at niyayang kumain sa loob ng barko. Nang umorder na sila sa nagluluto ay nag-request ang kanyang ina, kung pwede ay gulay ang kanilang kainin, ngunit ayaw pumayag ng nagluluto hanggang sa pumagitna ang ama ni Pai at nagkaroon ng pag-aaway, sa kadahilanang ang cooker ay pilosopo at hindi ito nagustuhan ng kanyang ama. Pakatapos kumain ay nagpalipas ng oras si Pai at ang kanyang ama sa ilalim ng barko kung saan nandoon ang kanilang mga alagaang hayop. Nagkausap si Pai at ang kanyang ama tungkol sa dala nilang supply na kakainin ng mga hayop. Mahigit 4 na araw nang pagkatapos nilang mag-stop over sa Manila, dito sa Pilipinas ay narating nila ang Marianas Island na kung saan nandoon ang pinakamalalim na parte ng dagat sa buong mundo. Nagising si Pai sa himbing ng pagkakatulog at siya ay lumabas. Dito niya namalayan na malapit nang lumubog ang kanilang barko dahil nasa gitna sila ng malakas na bagyo. Pinasakay si Pai sa maliit na bangka ng mga tauhan ng barko para makasurvive sa pagkakalubog ng barko, pero pumilit si Pai na hindi sumakay dahil kailangan niyang gisingin ang kanyang magulang at kapatid para makaligtas.
ngunit sa hindi inaasahan nahulog ang isang zebra sa bangka na tuluyang pumahiwalay sa bangka at sa barko. Si Pai at ang zebra lamang ang nakasakay sa bangka nang ito ay pumahiwalay. Napakalakas ng alon ng itinapon at hinila ni Pai ang lubad na may salbabida para maihaon sa pagkakalubog sa tubig ang isang tao, ngunit nang hinila niya ito papalapit sa kanya ay tumambad sa kanya ang isang tigre. Dali-dali ni Pai itinaboy ang tigre ngunit siya ay natakot, at dala ng lakas ng bagyo ay siya ay lumangoy sa barko, ngunit hindi niya nakinaya kaya bumalik siya sa bangka na kung saan nandoon ang zebra at ang tigre nakasakay. Sumikat na ang araw at naging kalmado na ang dagat, nakita ni Pai ang orangutan na nakaligtas at palutang-lutang habang gamit ang salbabida, tinulungan niya itong makasakay sa bangka. Habang pinupukpok ni Pai ang bangka para makalikha ng ingay ay nagulat si Pai nang lumabas ang isang hyena, ito ay parang ulol. Dahil sa stress ng paglalakbay at delubyong naranasan sa bagyo. Gusto nitong sakmalin si Pai pero hindi ito makatawid sa kabilang dulo ng bangka. Nagpatuloy maging ulol ang hyena at sinubukan nitong sakmalin ang orangutan, ngunit lumaban ang orangutan sa pamamagitan ng isang suntok sa ulo ng hyena ay bumagsak ito sa baba ng bangka. Tuwan-tuwa si Pai na nagawa nitong mapatumba ang hyena ngunit hindi pa pala ito nawalan ng malay. Sa halip nagawa nitong sakmalin ang orangutan. Bumulagta ang orangutan sa bangka habang unti-unting nawalan ng buhay. Galit na galit si Pai sa hyena at nilapitan ito hanggang sa biglang lumabas ang isang tigre mula sa ilalim ng bangka, sinakmal nito ang hyena hanggang sa mamatay. Gulat na gulat si Pai sa pangyayari. Nakita si Pai ng tigre, pinukpok ni Pai ang tigre ng sagwan ngunit sa sobrang lakas ng tigre ay muntikan na nitong masakmal si Pai, buti na lang hindi siya nito naabot. May ginawang palutang na bagay si Pai gamit ang sagwan at salbabida. Doon siya muna nagpalipas ng ilang oras para makaiwas sa tigre na nasa bangka. Lumapit si Pai sa bangka habang nagpapahinga ang tigre sa ilalim ng bangka. Kumuha ng pagkain at maiinom si Pai sa bangka, dito may isang daga na lumabas. Habang kumakain si Pai, ay biglang lumabas ang tigre at gusto siya nitong sakmalin at kainin. Mabuti na lang hindi siya nito naaabot sa kabilang dulo ng bangka. Itinapon ni Pai ang daga sa tigre para kumalma ito sa gutom. Habang kinakain ng tigre ang daga, ay lumayo na si Pai sa bangka ngunit pinilit pa rin siya sakmalin ng tigre, mabuti na lang at nakapunta siya sa ginawa niyang palutang-lutang na bagay. Nagpalipas ng gabi si Pai sa labas ng bangka habang umiiyak at galit na galit sa tigre. Lumipas ang araw, ang tanging magawa ni Pai para ma-entertain ang sarili ay sumulat ng mga pangyayari sa kanyang buhay, magplano paano makasakay sa bangka at mapaamo ang isang tigre at humingi ng tulong sa Diyos. Dumating ang araw na kalmado na ang dagat, sinimulan ni Pai ang plano para mapaamo ang tigre sa bangka. Ginamit ni Pai ang isang plastic para maging stably ang kanyang posisyon sa dagat, meron din siyang pangsipol para marinig siya ng tigre. Dali-dali ni Pai hinila ang lubid na may lakas ng loob para makalapit sa bangka. Nang makarating si Pai sa bangka, lakas loob siyang umakyat at tumayo sa bangka. Habang nakatitig sa tigre, ginamit niya ang pangsipol at sinabi niyang, "Ako si Pai at ako ang iyong master. Akin ikaw na iintindihan mo ba ito?" Ngumiti lang ang tigre at sabay tumalikod sa kanya at siya ay winisikan ng ihi nito. Pagkatapos ay linusob siya nito, walang nagawa si Pai kundi tumalon sa dagat at tanggapin ang pagkasira ng kanyang plano. Alam ni Pai na magugutom ang tigre dahil sa kanilang zoo, si Richard Parker ay nagkukonsumo ng 5 kilo ng karne sa isang araw, kaya kailangan niya maghanap ng paraan para ito mapakain, dahil kung hindi ay baka siya ay kainin nito dahil ang tigre ay magaling lumangoy sa tubig. Dumating ang araw na kinatatakutang ni Pai, biglang tumalon ang tigre sa dagat at unti-unting lumapit sa kanya. Dali-dali si Pai lumapit sa bangka at umakyat dito. Muntikan na siya maabutan ng tigre,
Mabuti na lang at nagawa nitong makaakyat sa tamang oras. Dali-dali kinuha ni Pai ang kanyang palutang na bangka para hindi makaakyat ang tigre. Galit na galit si Pai sa tigre habang hawak ang palakol. Gusto niya na sana ito patayin ngunit nanaig sa kanyang isipan na wala na siyang makakasama kung ito ay papatayin niya. Nag-isip si Pai ng paraan kung ano ang gagawin. Dumating na ang gabi, wala nang magawa si Pai kundi umalis sa bangka at paakyatin ang tigre. Dumating ang araw at napag-isipan ni Pai na humuli ng isda. Nagawa nitong makahuli ng isang malaking isda sa tulong ng kanyang palutang na bagay at pinalakol niya ito para hindi makawala. Ngunit biglang naawa si Pai sa isda nang ito ay namatay. Walang magawa si Pai kundi umiyak at magpasalamat sa Diyos dahil sa ibinigay na biyaya. Ihinagis niya ito sa bangka para kainin ng tigre.